Umaga po sa ating lahat. Sa muling pribilehiyo at kagalakan na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay salita ng Diyos. At dahil salita ng Diyos, ito po yung ating sandigan. At dahil ito salita ng Diyos, ito dapat ang ating ginagawa. Wala po kami sa ating ginagawa. Amen. So, ang salita po ng Panginoon ngayong umaga ang magtuturo sa atin kung paano tayo ay hahakbang bilang mga mananampalataya. Sabi po ng isang statistics, evangelism statistics, about evangelism, 95% of all Christians have never won a soul to Christ. Sipin mo, 95% have never won a soul to Christ. 5% lang yung nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Then 80% of all Christians do not consistently witness for Christ. So 80% walang consistency sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Then less than 2% are involved in the ministry of evangelism. Just imagine, 2%. Less than 2%. Less than 5 na. Sa GBC kaya ako. Ito po ba ay applicable? Tingnan natin. And 71% do not give toward the financing of the Great Commission. 71%. So, ibig sabihin, 29% lang ang nagbibigay sa gawain ng Panginoon. I mean, sa mission. So, napaka-liit po ng porsyento. At ayon po sa isang denomination na kung saan ay nag-survey on its leadership, okay, leadership po ito, leadership ministries, the results are as follows. 63% of the leadership in this denomination, including deacons and elders, have not led one stranger to Jesus in the last 2 years through the method of Goyi evangelism. So 63% deacons and elders, including, wala akong nadala kahit isa. Sa last 2 years, 63%. 49% of the leadership ministries spend 0 time in average week ministering outside of the church. 49%, halos kalahati. Without, sabi doon, spend 0 time in average week. 89% of the leadership ministries have 0 time reserved on their list of weekly priorities for going out to evangelize. 89% leadership yan. 99% of the leadership ministries believe that every Christian, including leadership, has been commanded to preach the gospel to the lost world. 99%. Pero kung isang hindi naniniwala. Pero napakataas ang porsyento. 97% believe that if the leadership had a greater conviction and involvement in evangelism, that it would be an example for the church to follow. So 97%. 96% of the leadership believe their churches would have grown faster if they would have been more involved in evangelism. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Sa mga kasabihan ngayon. So, ngayon kung palatasin natin yung mga kumain, ano dito naging evangelize? Ilang percent ka? So, parang in general, may katamaan no, yung sinabi doon sa evangelism statistics. Kaya po mga kapatid, napakahalaga na kayo at ako ay ma-involve sa evangelism. Ang tanong ako, kailan tayo huling nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Kailan tayo huling nakapagdala ng tao sa Panginoon? So tayo po muna yung manalangin ngayong umaga. Aming Ama, kayo po ay kapuri-puri. Gaya po ng aming inawit. Patawarin niyo po kami, maraming pagkakataon na tinitingnan namin kayo na maliit sa aming buhay. In light ng aming inawit, Panginoon, patawarin niyo po kami at tulungan niyo po kami, Panginoon, na tingnan namin ang aming Diyos na malaki at ang aming Diyos ay kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Isang himala, Panginoon, na sa lahat ay yung kami ay baguhin niyo. Yung dating drug addict,
dating pusher, dating rapist, dating mag-iinom. Ngayon ay may tamang pananaw sa buhay. Yun pinapakalaking himala. Wala akong makapagbabago noon kahit anumang teknolohiya, kundi kayo lamang ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya naman kami umaasa sa gawa at galaw ng Banal na Espiritu ngayong umaga sa aming buhay. I-encourage niyo po kami, Panginoon, na ang mga salita niyo na aming makikita, mababasa, maririnig, ay matalim sa aming mga puso at isipan at ito'y mailapat po namin. Ngayon pong umaga, Panginoon, iniling po namin na inyong gabayan ng bawat isa po sa amin sa pakikinig ng inyong mga salita. Totoong napakahalaga na kailangan namin ibahagi ang mabuting balita sa maraming tao. Panginoon, ang papuri, ang pagsampay na po namin, balik sa inyo. Gabayan niyo po kami sa sandali ng pag-aaral ng inyong mga salita. At anuman, Panginoon, ang bumabagabag sa aming kaisipan, inihiling po namin na ito po inyong pakaalisin, Panginoon, at imaisentro namin ang aming buhay at ang aming katauhan sa inyo. Purihin po kayo, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, ito po nais po natin malakay ngayong umaga. Ibahagi sa iba ang mabuting balita. Ibahagi sa iba ang mabuting balita. Pagka mabuting balita ang pagtatalakayan, ito yung napakasarap ikwento. Kahit nga po yung mga karanasan na hindi malilimutan. Kung kayo pagkukwento ko, lalo na sa mga mag-asawa, paano nyo nakilala ang inyong Mr. at Mrs. Parang masarap po bang alalahanin? O kayo nagsisisi kung maalalahanin? Parang pagkawaalalahanin. Bigyan nga naman ako nakapasok-pasok. O yung iba ay talagang natutuwa kapag aalalahanin. Kasi yun po yung mga magagandang karanasan sa ating buhay. How much more na tayo nakakilala sa Panginoon, yun yung mga bagay na masarap alalahanin. Kaya po, kahit si Paul ay nakakaranas ng si Apostol Pablo, nakakaranas ng problema sa ministry, sa kanyang buhay, karamdaman na lagi ko niyang binabalikan, yung una niyang encounter sa Panginoon. And every time na tayo magbabahagi ng salita ng Panginoon, masarap kong balikan yung ating first encounter sa Panginoon. Di ba? Yun ang mga panahon na talagang apoy-apoy. Yung nag-aalab ang iyong puso na maibahagi ang salita ng Diyos. Yung ating first encounter sa Panginoon. Sa Daniel chapter 12, verses 2 and 3, medyo ito pong Daniel ay ika nga ay matalute. I mean, ito po ay isang aklat ng kapahayagan ng Panginoon na mga hula. At hindi ko natin pakabibigyan din yung mga hula dito. Kundi ang atin yung bibigyan pansin, ano ang pwede nating matutunan sa talata na ating pag-aaralan. In Daniel chapter 12, 2 to 3, kaya niyo pong basahin ko sa wika na intindihan ng lahat. Daniel chapter 12, 2 and 3. Sabi rito, mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa walang hanggan, sabi ng binasa kanina, some lang ho, and others, sabi doon, ang iba ay sa buhay na walang hanggan, at ang iba ay sa kaparusahang walang hanggan. Dalawa lang ho ang patutunguhan ng tao. At siyang may pagkaunawa at umakay, hindi lang may pagkaunawa, kundi umakay sa marami, tungo sa kabutihan o katuwiran, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Lahat naman tayo nakakita na ng tala. At kung tititigan mo ang langit, di ba, kahit yung pinakamaliit na bituin, na sa unang tingin hindi mo makita, kung tititigan mo ang langit pagka gabi, huwag araw, makakita ka ng kahit yung pinakamaliit na sinag, makikita mo sa kalangitan. At doon ang itinulad ng Panginoon, yun pong tao na sabi doon nakaakay sa marami at mayroong pagkaunawa. Mga kapatid, ngayong umaga, pag-aaralan nun natin ang mga dahilan kung bakit kailangan ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. There are 3 reasons why we should share the Word of God, why we should share the Gospel. And sharing Jesus is an urgent responsibility of ng urgent. Talagang ito ay kailangan. Pag tayo nakaranas ng pangangailangan, like what I've said, ng mga nakaraang mensahe,
hindi ka papayag na hindi mo gawin. Lalo na pagkatawag ng kalikasan. Mahirap po yan. Nasa biyahe ka. Tapos ang toll gate ay malayo pa. Traffic. Napakasama ng pakiramdam. Ano man ang tawag ay pag nakaranas ka ng pangangailangan ay talagang gaya ng salita ng Panginoon na kailangan mong i-share, ibahagi. Ito ang dahilan bakit ang iba hindi nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi po siya nakakakita, nakakarinig ng tawag ng pangangailangan. Sa atin sa inyong mga kanan at kaliwa, kanan, tama, sa inyong kanan, sa aking kaliwa, dyan ay may iba't ibang kulay ng katulina. Pakitingnan niya ako kung kita nyo. Ayan. Okay, dyan po ay nakasulat ang mga ipinagpe-pray natin na makakasama sa kaharian ng Diyos. Okay. So, yan po yung mga tao na kung saan ay inyong isinulat na pagpapakitaan po natin ng panalangin, pagpapakitaan natin ng care, at atin ng sesyaran ng patungkol sa Panginoong Jesus. Ngayon, kung wala po ang pangalan nyo dyan, pakibigay yung mamaya para ma-ilista po natin. Okay. So, gaya po ng aking sinabi, napakalaga po. Dahilan bakit itong mga taong ito at marami po mga tao ay dapat nating bahaginan ng salita ng Diyos. Una, may buhay pagkatapos ng kamatayan. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Naniniwala po ba kayo? Dahil sabi ng Bible, verse 2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Napakagandang katotohanan, sabi ng Biblia, muling mabubuhay ang maraming namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Not just in the Philippines, but in all parts of the world. Sa lahat ng panig ng daigdig. Hindi natatapos ang ating buhay dito sa mundo na ating pinalalagyan. Aside po ng salita ng Panginoon, tayo ay nakikipamayan lamang dito. Hindi ito talaga ang tunay nating tirahan. In Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay. Yung talaga ang hindi natin kayang takasan. Ikaw at ako ay hahantong sa kamatayan. Handa na po ba kayong umuwi sa ating tirahan? Hindi pa. So tiyak po ang kamatayan. Subalit ayon po sa talata, napakaganda, sabi doon, muli tayong bubuhayin. Muli tayong bubuhayin. Napakaganda kong pangako na salita ng Panginoon. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Kahit yung inyo at ang ating mga kalululuhan, lolo ng ating lolo ng lolo ng lolo, lahat ng iyon mabubuhay, sabi ng salita ng Panginoon. So, unang dahilan, mga kapatid, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Pangalawang dahilan, may nakadakda tayong patutunguhan. Ito po ang hindi natin kayang iwasan. May nakadakda tayong patutunguhan. Ang sabi ng verse 2, ang iba ay sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Like what I've said, dalawa lang ang patutunguhan ng tao. Langit or Yerno. Naalala ko yung laro ng mga bata ng kapanahon na namin. Nilalaro ko. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, may nakatakda tayong patutunguhan. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan. Sam. Sabi ng Bible ay Sam. Sabihin talagang, i-share mo ang salita ng Panginoon, pero kahit i-share mo, may mga tao pa rin talagang pumipili ng lugar na gusto nilang puntahan. At sabi doon, ang iba ay others, ay doon sa kaparusahan, walang hanggan. Ngayon, maganda mga kapatid, na alamin muna natin saan tayo pupunta sa dalawa. Sa una o sa pangalawa? Sana sa una. Ang sabi ng 2 Timothy verses 1 o chapter 1, 8 to 10, darating siya referring to Jesus Christ sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin po mga kapatid, may katotohanan na may kaparusahan sa hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita. Verse 9, ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian.
grabe ho, ito ang napakatinding kaparusahan. Hindi mo na makikita ang Diyos magpakailanman. Kasi sabi ng Bible, ito ay walang hanggang kapamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Mangyayari ito kailan? Sa araw ng kanyang pagparito, ni Jesus Christ, upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat na nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balita ipinahayag namin sa inyo. Purihin ng Diyos. Kayo at ako ay kasama roon. Amen po ba? Amen. Amen. Sarap naman. Amen. Tayo daw sa langit. Amen. Ang sarap ng pakiramdam na ang Panginoon ay makakasama mo ng palagian at magpakailanman. Hallelujah. Di ba nakakatuwa akong isipin? Sabi ng Bible sa pahayag, last chapter, hindi ka naiiyak. Kumpleto na to. Yung sabi ng Bible, wala ka nang suliranin. Hindi mo na kailangan ng pera. Ang sabi ng Bible, si Lord makakasama mo magpakailanman. Si Lord na kung saan lumikha sa'yo, sipin mo yung iyong lumikha sa'yo, makikita mo ng mukhaan. Wow, ang sarap mabuhay. Pero mga kapatid, ang problema, yung iba sa kapahabakan. Ang iyong asawa ay baka hindi mo pwede bihiwalay kayo eh. Wala. Dito ako, dyan ako. Sa papatak, hindi na tayo makikita. So, mga kapatid, 1 Corinthians 15:51, ito ang mangyayari sa mga mananampalataya. Pakinggan nyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat. Ngunit, lahat tayo babaguhin sa isang sandali. Sa isang kisap mata. Ganun kabilis ang kisap mata. Mag-beautiful eyes nga po. Ang sabi dito, sa isang kisap mata kasabay ng huling tunog ng trumpeta, pag tunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Wow! Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawan na bubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Mga kapatid, ito yung ating sitwasyon sa harap ng Diyos. Yung ating mga katawan na nabubulok, inuuhod, ito'y papalitan ng panlangit. Ang hirap mo i-describe kasi hindi ko pa ako nakakarating doon eh. Pero yun ang description ng Bible, kung titingnan mo, talagang mamamangha ka. 1 Thessalonians 4:15-17, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay pa tayo, ay mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang namatay na nananalig kay Kristo. Amen. Kasama po kayo. Makakabutin tayo na... Pagkatapos tayo mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Wow, sarap. At sabi po nung bandang huli, sabi John, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng aral. Di ba nakakatuwa hong tingnan ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Mga kapatid, meron nung nakatakdang patutunguhan ng bawat tao. Are you sure na may buhay tayong walang hanggan? Are you sure? Dapat ito tinitiyak ninyo, hindi ko ito biruan. Na pagka tayo naiwan, pwede pa pumahuli ng pangalawang ticket kung ano. Dito yung talagang isang biyahe ko ito. One way lang mo talaga. So, hindi ho ito yung tinatawag natin na package. Hindi talagang isang biyahe lang mo. Wala ho itong balikan. Mga kapatid, may nakatakdang patutunguhan. Di ba nakakatuwa na tayo may buhay na walang hanggan? Amen po ba? Amen. Pero hindi pa nakakalungkot din naman yung iba. Sa kaparusahan walang hanggan. Sino yung mga taong tutungo sa kaparusahan walang hanggan? Isipin niya ako natin. Sulat na. Una, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Pangalawa, may nakatakdang patutunguhan. At panghuli,
na sinasabi ng salita ng Panginoon, may gantimpala tayong kakamtan. Wow! May gantimpala tayong kakamtan. Ang sabi po ng verse 3, at tayo o yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan. Magpakailanman. Sarap mga makit mo. Wow, si kapatid na, talaga naman po siya na yun. Talaga nagniningning. Ibig sabihin, dami nito nadalang kaluluwa sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, at yung may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Those who have insight. In the context, the direct reference is to believing Jews. But the principle is applicable to all believers of all ages who have insight and led the many to righteousness. So, ibig sabihin, yung context ay para sa mga Jews, pero yung application nito ay para sa mga mananampalataya. Lead many to righteousness. He does not say, talk many into becoming righteous. Ibig sabihin, hindi lamang sinabi na sabihin o sinabi na maging righteous kayo. Kundi ang sabi doon, but lead many. Implying that these men and women are preaching the gospel by the way they live. Hindi lamang yung sinasabi nila, kundi nakikita rin sa kanilang ginagawa. So, they walk what they talk. Which is turn opens to wide door of opportunity to proclaim the gospel with their words. Gaya po na sinasabi ng salita ng Panginoon, yung kay Pedro, ano sabi ni Pedro sa 1 Peter 3:14-17? At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalit pa rin kayo, huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag, idambana. Ito po ay nasa imperative command, idambana. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Ibig sabihin po mga kapatid, itong salitang idambana sa salitang ito ay hindi lamang iyong sinasabi, kundi dapat ay nakikita sa iyong buhay si Kristo. Idambana si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon. At tumanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyo malinis ang inyong budi upang mapahiya ang mga umalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sa kalimang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, idambana ang Panginoong Jesucristo to righteousness. Ibig sabihin po nito, this speaks of salvation by grace through faith. Those who shine brightly like stars forever and ever are those who are not ashamed of the gospel. Sila yung mga tao na hindi nahiya sa salita ng Diyos, but instead who choose to speak forth the gospel boldly and with power. So ito yung mga tao ito na kung saan ay haharap sa Panginoon at tatanggap ng gantimpala. Mga kapatid, ang hamon sa atin ngayong umaga, kung sakaling tayo ay mamatay, at ngayon ay dumating si Lord, at magbibigay ng medal. Siya ito kasi pero yung crown, magbibigay siya ng crown, ay ano kaya ang ating tatanggapin? Napakagandang tanong ano? Crown of Thorns. Ito ba'y kahit na layo mo ay ito't ikaw ay nasa SM Tasma kita pa rin yung iyong liwanag. O kahit gano'ng kalayo o milya, kita pa rin na nagliliwanag. Ngayon kung titignan natin at bibilangin, ilang kaya nadala na natin sa Panginoon? Hindi ko alam kung gaano ang dinadagdag ni Lord na liwanag every time na mayroong isang kaluluwa o dagdag ng silbi. Hindi ko po alam kung gano'n niya ang style ni Lord. Pero mga kapatid, sabi doon, yung nakaunawa at umakay sa marami tungo sa katuwiran. Kung bibilangin natin ang ating mga taong nasyaran na dala sa Panginoon, naturuan ang tungkol sa Panginoon, ilan na ho? Bilang nasyaran, hindi naturuan. Naturuan mula ng salita ng Panginoon.
Sabi po ng Panginoon, last verse ng Daniel chapter 12, Daniel, ipagpatuloy mo ang gawain mo hanggang sa wakas. Ibig sabihin, ang gawain po mga kapatid ay hanggat ikaw ay humihinga. Daniel, ipagpatuloy mo ang gawain mo hanggang sa wakas. Pagkamatay mo, bubuhayin ka sa uling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Pwede ba natin ito gawin personal? Hindi? Ipagpatuloy mo ang gawain mo hanggang sa wakas. Di ba pwede mo maging personal to sa ating buhay? Pwede ba natin maging personal? Maging prayer sa ating buhay na talaga yung commitment hanggang sa katapusan. Napakarami pong dahilan at yun po mga susunod na mensahe ko sa susunod na Sunday, bakit maraming tao ay hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero isa po sa ating pagtatalakayan ngayong umaga is how to share the gospel. So yun pong ating follow-up, kumusta po yung ating pag-share ng Word of God. Meron bang pwedeng magpasalamat sa ating magpatotoo kung sino nakapag-care, nakapag-share doon sa mga taong kanilang inilistan? So kung yun titingnan, madali ko makita kung sino ang nagliliwanag doon sa check. Malabo yung Yan o yung ating pamantayan dito sa lupa. So, kung atin ang titingnan mga kapatid, sino sa atin ngayong umaga ang nakapag-share ng ngayong Sunday na ito, ngayong linggong ito, o 2 weeks ang nakalipas? Sino sa atin ang pwedeng mag-share, magpatotoo, na nakapag-share siya patungkol po sa Ephesians 2:8-9. Meron po ba na gusto mag-share? Si Nanay Linda. Kahapon po ay after ng prayer, care po ay may nasyara na po ako doon sa pamilya. Nakita ko po ay nakaupo sa chance ako na to para ito ay aking masyaran. At dala-dala ko po yung ating Ephesians 2:8-9 na at least walang Bible, so hindi ka matatakbuhan. Wow, Bible dala dito. So, kapiraso lang po at yun po ay nakapitaka pa. At yung pitaka ko po yun ang kapal na nasa loob po noon nagupit-gupit. Akala nila ay pera, no? Paghugot ko po ay sabi ko, pwede bang masyaran kita? Total, nakaupo ka lang naman. Wala kang ginagawa. Wala rin akong ginagawa. Pero sabi ko po ginagawa. Talaga iniwan ko. Kapit bahay ko lang po. Ay di binigay ko sa kanya. Tapos may isang bata na 11 years old. Hinila ko na rin. Upo ka na rin dito. Dali tayo ay may sasabihin lang ako. Sandali lang. At yung dalawa pong yun ay tumanggap po sa parang. Dapat ko kasama ko ngayon yung Isas Day. Yan po. Ay naunahan po ng may nagbingwit na mga barkada maaga pa. Pero nangako siya 9 o'clock. At by next week naman po ay may nasharean din po ako na ito naman po ay ni Jaira, yung kanyang kaibigan na sa kanya naman po hindi niya masharean. Niyayaya niya pilit sa church. Ay di ako ngayon yung nagsishare. Kasi para madala kung bakit pupunta dito. Ay by next week po ay mga kabataan po sila ay gusto nilang pumunta dito. Ay mabigat po itong nag-i-invite ay wala naman dito. So paano rin sasama yung kanyang in-invite? Sabi sa kanya, lagi kang manambahan linggo-linggo, pilitin mo sarili ninyo na kayo ay manambahan. Ay nandun po sa bahay at naiwan. At kanina umaga po kasi ay mga nag-basketball sila. Doon niya in-invite sa pag-basketball nila kanina umaga. So nagagalak po ako sa Panginoon. Ang totoo po ay magte-testify na rin po ako. Ito po programa natin ito, nung una po na nagtitrain tayo ng T40. Parang nangangapa ako. Sabi ko, Lord, saan kaya papunta na naman to aming pagsiseminar na ito? Pero nung kalaunan po na ginagawa na natin ito at nakakapakinig tayo, plus pa itong ginagawa natin dito sa church, ay dito ko po nakapasa sarili ko na eto pala yung hinahanap ko noon na sabi ko, bakit kaya ang church hindi na lang mag-focus doon sa pagdadala ng kaluluwa? Ang dami-dami natin activities, tapos yung mga kaluluwa ba, para namang naiiwanan, tayo nakapokus sa puro activities. So, yun yung hapis ng puso ko. Eh ngayon po ay nagalak ako kasi talagang itong T40 na to, nakapokus talaga.
dito sa evangelism na to, na evangelism program natin na which is na ito rin yung puso ng Panginoon talaga naman ang kaluluwa kung bakit may church, kung bakit may mga activities tayo dahil ito talaga yung naisin ng Panginoon na makapagdala ng kaluluwa. Ay ngayon, talaga naandun tayo na ang bawat isa talaga ay nakapokus. Kaya sabi ko, Lord, ang ganda-ganda po talaga. Talaga pong na-appreciate ko po talaga lately nito. Pero nung una, hindi po talaga. Nangangapa ako. Sabi ko, ano naman kaya itong changes na ito na aming gagawin? Pero ngayon po ay nagagala ako sa Panginoon kasi nakikita ko rin po na ang bawat isa sa atin ay nabubuksan yung pangunawa sa evangelism at nagkakaroon ng ibang kung natutulog man yung naisin o nasain, nagkakaroon ngayon ng buhay. Kasi meron silang tinatrabaho meron silang ginagawa para doon sa kaluluwa at syempre, nandun ang banal na espiritu, nandun ang inspirasyon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa T40 natin ito kasi at least nandito ho lahat ng focus natin para makapagdala ng kaluluwa. Sa kanya po ang papuri. Pasasalamat po sa umaga ito at nawa po ay lahat po tayo ay magtuloy-tuloy para marami po ang masave dahil sa mga Kristiyano po na nagsishare ng gospel. Walang marami mapunta doon sa sa punishment, sa kaparusahan na ating pinag-uusapan. Kaya sa kanya po pasasalamat sa umaga ito sa ating programa ito na bigay ng Panginoon. Masarap po ang pakiramdam pag ikaw ay nakapag-share ng salita. Salamat po, Nanay Linda. So, sa mga susunod, mas marami pa tayong maririnig na mag-share na kung sino po nakapag-share ng Ephesians 2:8-9. So, nakakita na po ba kayo ng person of peace sa inyong mga Bible studies? Sino nakapag-start na ng grupo? Meron na po ba nakapag-start ng grupo? Wala pa ho? Okay, so pag-pray natin, sino yung person of peace? Pinag-aralan natin yung nakaraan, ano yung katangian ng person of peace? So, sino yung person of peace? So, ngayon po ay yung ating testimony. Kumusta yung ating pag-share, yung ating 2 minutes testimony? Nakapag-share po ba tayo ng 2 minutes? Yung ating tinalakay yung nakaraan din. So, si Ate Myla ay mag-share sa atin ng 2 minutes. 2 minutes of testimony. Paano siya, bago siya nanampalataya sa Panginoon, tapos ay paano siya nanampalataya sa Panginoon, at pagkatapos ang buhay niya, kung siya manampalataya sa Panginoon. Sige Ate Myla. 2 minutes. Begin. Magandang umaga po, brother and sister. Dito sa una. May video daw po. 2 minutes. Tapos na yun. Good morning po, my brother and sisters in Christ. Isa pong karangalan ang makapag-share ulit sa inyo. Before, during, and after ko nakilala ang ating Panginoon. Before po, una po yung before, syempre. Masasabi ko po na napakagulo po ng buhay ko kasi as a daughter, isa po akong matigas ang ulo, tsaka po gusto ko po ako po yung laging tama, fickle-minded, napakakitid po talaga ng utak ko. Hindi ko po naiintindihan yung side ng iba at ini-insist ko pa rin po kung ano yung gusto ko. As a wife, ganun din po yun. And as a sister to my siblings ay ganun din po. During, nakilala ko po si Cristo kasi po nagkasakit po si Argel. Siguro po yun yung way niya para makilala namin siya. Hindi po siya nakakabangon ng almost 1 month or magto 2 months
naratay po siya. So, ang nangyari po pumunta po kami dito sa Cavite para ipagamot siya sa quack-quack doctor. Yun po. At pagdating po namin doon sa tito namin na isa ring Christian, para pong natakot siya. Kasi nga po Christian siya So, isang beses lang po si Arjen nagamot noon, hindi na po siya bumalik. So, ang ginawa po namin, nag-church po kami one time dun sa church na yon sa General Trias, and then pumunta na po kami dito sa kapatid ko kay Mehan. So, yun na po. Dun po namin nakilala si Kristo na yun po palang paniniwala namin ay napaka maling-mali po pala yun. Yung pong mga ganong bagay. At bali po, naliwanagan rin po kami. Lalo po namin nakilala si Kristo, lumali po kami sa Kanya. Kasi nga po, meron po siya mga tao na ginamit para lalo po kami yumabong sa Kanya. Kapatid ko po, si Pastor Ray, lahat po, sila Ate Mel. Yung pong, kayo po yung naging daan upang lalo kaming yumabong kay Kristo. And then, after po nun, eto na po kami ngayon. Sabi nga po, hindi ko po nakakalimutan. Nasa Bible na rin po ako ito, pero hindi po kasi ako hindi po kasi matalas yung memory ko pagdating sa verse, hindi ko po nakakabisa yung nothing is impossible. Kasi po, simula po naging smooth na po yung flow ng aming buhay. Masasabi ko po na hindi naman po ako perfecto ngayon kasi po may time po talaga na medyo napapamali po ako, pero po nandun na po yung sa sarili ko na may pumipigil na po sa akin na hindi ko na pwedeng gawin yon. Yung makipag-away sa kanya, kumbalin ko siya. Yun po. So ngayon po, at napakarami pong pagkatapos ko pong makilala si Kristo, napakarami pong blessings. Talaga pong lahat ng blessings ay parang umuulan sa amin. Opo. Amen. Yung pong isa kong matagal nang inaasam, ang makapasok ako, ayun po, napakabilis po ng sagot ni Lord. After po na pumunta kami dito, ayun po, nakapasok na po agad ako ng trabaho. At ngayon po ay stable na po. Amen. Ako kami. Ano ba yan? Wala na po akong masasabi na kasi po nahihiya ako. Pero alam ko po na isa na po ako sa mga witness ni Lord. Amen. Na magpapatotoo sa Kanya sa ginawa niya sa aking buhay. Kaya po masasabi ko lang, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Magandang umaga po. Okay, so salamat po. Medyo lumampas ng 2 minutes. Pero, Okay lang? Konti lang. Konti lang. So, gaya po ng ating pag-aaral sa pagpapatuto, mahalaga po na mas maintindihan ng ating mga tagapakinig yung salitang na nampalataya ako na ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ay ganap at sapat para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, salamat Ate Mayla. At talagang nakita natin ang gawa ng Panginoon sa kanya at sa kanyang pamilya. So, ngayon po ay share the gospel. Napakasimple. Napakasimple po ng pamantayan. Hindi ko si Kuya Joe na mabigay ng Ephesians 2:8-9. Bawat isa po dapat meron. Bawat isa ay para matuto. Kaya po ang ating panambahan ay kakaiba. May part na po kayo. Ligtas na kayo, kaya wala na kayong ligtas. Share the gospel. Dapat po lahat meron ha. Share. Ito ang ating passport. Punta na.
So, share the gospel. Simple lang ang pag-share ng gospel. Okay. Okay, pwede po ba basahin po muna natin yung atin ng mga sinong wala? Pasok kami ng wala? Okay, lahat meron. So, pwede yung basahin natin na sabay-sabay ang Ephesians 2:8-9. Ready? Begin. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito mga inyong mga gawa. Okay, di ba napakasimple ho? So, sa mga talatao na ating binasa ay may apat tayo sa lungguhit na makikita ng mga may sa lungguhit. Una, natin ang tatandaan pag nag-share ng gospel, yung pong ginagamit ng evangelism explosion o yung EE. Tanong mo ay, kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos kung bakit kanya papasukin sa langit, ano po ang iyong may sasagot sa kanya? Sabay-sabay nga po tayo. Ready? Begin. Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos kung bakit kanya papasukin sa langit, ano po ang inyong may sasagot sa kanya? So, pwede ba ka ng partner? Tapos sabihin mo sa iyong partner yung... Sige, hindi pwede walang partner. Lahat dapat may partner. Lahat dapat may partner. Okay, nakakuha na ng partner. Kayo na mag-partner. Kayo na mag-partner. Yung isa ay magtanong. Yung isa ay magtanong. Partner. Okay, tanongin mo sa sabay-sabay na magtanong yung isa. Ready? Begin. Isa naman ang magtanong. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Bakit? Kasi dito po sa tanong na ito, maaaring ang sagot po ng iba ay hindi ko alam. Yung iba, ang sagot ay yung naman sa langit, yung sagot sa bait. Siguro, ang ibang sagot ng iba ay ba't nato sa impyerno kasi kung masagot ako. Okay. So, meron na wala. So, iba't iba ang sagot. Okay. So, ngayon, huwag po ninyo sasagutin. Ang pwede nyo sabihin, o pwede natin sabihin, at nais kong
i-share sa iyo, ibahagi sa iyo ang sinasabi ng Efeso 2, 8 to 9. Then bibigyan mo ng kopya yung iyong sinesyaran. Kung halimbawa, 10 yan, bigyan mo ng tig-isang kopya. Pwedeng sila ang iyong pabasahin o kaya pwedeng ikaw ang magbasa. So, ngayon, binabasa na. Sabihin mo sa kanila ay ito, start with kaligtasan. Okay. Dito sa ating binasa, may makikita ka diyang salitang kaligtasan. Ang karaniwang ibig sabihin ng kaligtasan ay kaligtasan sa sakuna o disgrasya. So, isasabihin natin, ang karaniwang ibig sabihin ng kaligtasan ay kaligtasan sa sakuna o disgrasya. Pero ang ibig sabihin dito sa ating binasa o sa Bible, ang kaligtasan ay kaligtasan ng kaluluwa o pag-iwas sa parusa sa impyerno. So, ang ibig sabihin dito sa Bible ay kaligtasan ng kaluluwa o pag-iwas sa parusa sa impyerno. So, partner tayo. Okay, pwede bang i-share na partner niya doon sa kanyang partner? Hanggang dito lang sa kaligtasan. Yung unang tanong, itong tanong na ito, tama, itong tanong na ito, at pagkatapos ay tuloy doon sa kaligtasan. Okay, sige. Yung isa, magtanong naman. Ready? Begin. upang malaman natin ang patungkol dito. Sa ating binasa dito sa Efeso, may makikita ang salitang kaligtasan. Karaniwan, pag sinabing kaligtasan, ito ay pag-iwas sa sakuna o disgrasya. Pero sa Biblia, ang sinasabing kaligtasan ay kaligtasan ng kaluluwa o pag-iwas sa impyerno. Pangalawa po, ay makikita natin dito yung salitang kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Ang ibig sabihin ng kagandahang loob ng Diyos, ito ay regalo ng Diyos sa atin. At itong regalo ng Diyos sa atin ay gusto niyang ibigay sa atin. Itong kaligtasan. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, ito ay gusto niyang ibigay sa atin at kailangan natin tanggapin. So, paano natin tatanggapin? So, ibig sabihin, after natin may paliwanag, yung makikita natin dito yung kaligtasan. Ang kaligtasan dito ay, karaniwan ng kaligtasan ay pag-iwas sa sakuna o disgrasya. Pero sa ating binasa, kaligtasan ay pag-iwas sa impyerno at kaligtasan ng ating kaluluwa. At sa ating binasa rin, ito ay mayroong makikita tayong salitang kagandahang loob. Kagandahang loob. Ang kagandahang loob, ito ay regalo ng Diyos sa atin. Alam mo ba? Na ito'y gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Gustong ibigay sa atin ng Diyos. Anong dapat natin gawin? Kailangan lang natin gawin. So, paano natin dapat gawin? Yan. Mga bata. O yung isa
gusto naman mag-share kung saan hanggang kagandahan daw. Okay. Lady, begin. Simula sa tanong hanggang sa kagandahan. Nasa bakit kita papasukin sa aking kaharian? Sasagot mo. Tamang-tama, meron akong share sa iyo. Sa Efeso chapter 2, 8-9, may mga salita tayong makikita. Una, nais ng Diyos na bigyan tayo ng kaligtasan. Karaniwan, ang ibig sabihin ng kaligtasan ay pag-iwas, ang kaligtasan ay pag-iwas sa sakuna o disgrasya. Pero sa Biblia, sinasabing kaligtasan ay kaligtasan ng ating kaluluwa at pag-iwas sa kaparusahan ng impyerno. At ito makakamta natin sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ito ay regalo ng Diyos sa atin. At alam mo ba, gustong-gusto itong ibigay sa iyo ng Diyos. So, ang dapat natin gawin, kailangan mo lamang tanggapin. So, paano natin ito tatanggapin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, higit pa sa paniniwala na may Diyos. Higit pa sa paniniwala na may Diyos. Di ba lahat ng mga tao talaga paniniwala na may Diyos? Pero dito po, higit pa sa paniniwala na may Diyos, kundi ang pananampalataya ay pagtitiwala sa kamatayan ni Jesus sa krus bilang ganap at kumpletong kabayaran sa kasalanan mo. So, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa kamatayan ni Jesus sa krus bilang ganap at kumpletong kabayaran sa kasalanan mo. Hindi lamang ang pananampalataya, hindi naniniwala ka lamang na may Diyos. Di ba kahit naman si Satan, naniniwala may Diyos, nanginginig pa. Pero sabi dito ay higit pa sa paniniwala na may Diyos, hindi pagtitiwala na yung ginawa ni Jesus doon sa krus, yung kanyang kamatayan sa krus, ay sapat at ganap para ikaw ay patawarin at bayaran ang iyong mga kasalanan. Share ulit. Hanggang pananampalataya. Kaligtasan, itanong kaligtasan, tapos magandaan mo pananampalataya. Ito mga nasa likod.
nabasa sa Efeso chapter 2:8 to 9, ay mayroong mga apat na salita na ating makikita na may mga salungguhin. Una, yung salitang kaligtasan. Karaniwan, ang ibig sabihin ng kaligtasan ay kaligtasan sa sakuna, o disgrasya, o aksidente. Subalit sa Biblia, ang kaligtasan binabanggit dito ay kaligtasan ng ating kaluluwa at pag-iwas ng kaparusahan sa imperyo. At itong kaligtasan ito ay kagandahan loob ng Diyos. Makikita natin sa ating binasa, kagandahan loob ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay regalo ng Diyos. At ang regalo ng Diyos, gustong-gusto ang ibigay sa iyo. So, ang dapat tamang natin gawin, kailangan natin tanggapin. O paano natin tatanggapin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay higit pa sa pagtitiwala na may Diyos. Kundi, ang sinasabing pananampalataya rito ay pagtitiwala na ang ginawa ni Jesus sa krus, ang kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ay sapat, ganap at kumpletong kabayaran para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. At panghuli, hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Hindi dahil sa pagsisimba, hindi dahil sa pagbibigay sa pulubi, tulong sa kapwa, o iba pang mga katulad dito. Ibig sabihin, wala kang inaargabyadong tao, ikaw na may mabait na tao, lagi ka tumutulong na tao. Kasi sabi ng Biblia, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya ka maliligtas. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan. Ito ay dahil sa ginawa ni Jesus. Okay, pakishare sa inyong katabi. Simula tanong hanggang sa hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Ito yung tanong.
binasa sa Ephesians chapter 2, 8 to 9, kung akong babahagi sa iyo. Sa ating binasa, may 4 na mga salita na mayroong underline sa lunggulan. Ano yung salitang kaligtasan? Pag sinabing kaligtasan, ito ay kaligtasan sa sakuna o disgrasya o aksidente. Subalit sa Biblia, pag sinabing kaligtasan, ito kaligtasan ng ating kaluluwa at pag-iwas sa kaparusahan ng impyerno. At makikita rin natin na ang kaligtasan ay sa kagandahan ng Diyos. Ito yung regalo ng Diyos. At ito gusto niya ibigay sa atin. Ang kailangan lamang, ang dapat natin gawin, kailangan natin tanggapin. Paano natin tatanggapin? Ayon sa ating binasa, makikita natin yung salitang pananampalataya. Ang pananampalataya ay higit sa pagtitiwala o paniniwala na may Diyos, kundi ito ay pagtitiwala na ang ginawa ni Jesus sa krus ay sapat at ganap para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Sabi ng ating binasa, Pangulit, ito hindi bunga ng inyong mga gawa. Ibig sabihin, hindi ito dahil sa ating pagsisimba, pagbibigay, hindi dahil sa ating pagiging mabait, matulungin, wala tayong nasasaktan tao, hindi ito kailangang pagtrabahuhan, ito ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong, after natin may share, nananampalataya ka ba na ang kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ay sapat, kumpleto at ganap para sa kabayaran ng iyong mga kasalanan? So yun yung tanong. Pagka po yung inyong tinatanong ay nagsabing opo,